Alright, so welcome back again dito sa another lessons. On the previous lesson, we talk about how you can upload those products na nailista natin dito sa ating Excel files, itong Milo and Bear Brand Swak. So sa Nescafe, ka na lang yung mag-upload nyon kung meron ka. Kasi ang gusto lang naman natin tingnan dito is yung segregated, ano ba yung nangyayari dyan sa paglagay ng segregated na true or false. So, previously nga, in-upload natin yung Bear Brand and yung Milo. In this video, I'm going to show you why is it or how does it goes kung naka-check or naka-segregated siya or at hindi. So, this time, let's try to order this one. So, pwede mo i-click itong mata or punta ka na lang sa home and then hanapin mo yung particular item na yon, yung Milo at saka yung Bear Brand na yon. So let's load more and dito na sa pinakababa. So we can click this Bear Brand. So tika muna yung Milo muna, di ba? So balikan natin again, as you can see here in the products, yung Bear Brand is meron siyang quantity na 30 stocks and then ayaw mong maka-order yung customer more than 30 because wala kang mahanap na supplier agad-agad. But then sa Milo, iba naman sa Milo, opposite, because you have quantity na 20 and chinek natin yung quantity segregation dito kasi we know na ikaw is makakahanap ka agad ng supply ng Milo kapag in-order ng customer yan more than 20. So, ganyan. Ganyan nangyayari kapag hybrid online grocery business yung ginagawa mo. What do we mean by hybrid online grocery business? It's just simply na meron kang online grocery store using Gratis Club Store and meron kang physical store. Yan lang yun, hybrid. Pero kapag tinatawag natin na full-scale online grocery or yung 100% online ka lang, then yun, hindi yun na hybrid kasi 100% online ka lang. And then 100% kung offline ka lang, physical store, pwede rin naman, magagamit mo pa rin yung Gratis Club Store by just using the POS system natin, yung barcoding, di ba? Yung para sa cashier, which is pag-uusapan natin yan dito sa module na to on the next na mga lessons. Then, let's now proceed with the checking out. So, again, si Milo and Bear Brand. So sa si Bear Brand, hindi tayo makaka-order dyan more than 30, pero si Milo pwede tayong maka-order more than the quantity stocks. So, i-click natin ito si Milo and let's try to add it to cart. So, add to cart and then let's try to wag na lang, mamaya na lang. So, i-continue lang natin yan. So, nasa cart na siya. And then, let's go to shop. And then, i-upload naman natin yung Bear Brand naman. Ba't nandito pa yung Bear Brand dito? So, yung Bear Brand naman, which is 30 yung quantity, pero hindi maka-order yung customer more than 30 dito. So, add to cart lang natin. Now, as you can see, let's go to cart here. So, yung Milo, kapag in-order natin yan more than 20, di ba? So, 20, o sabihin natin 21. Okay, so kapag ipoproceed natin siya, either proceed as POS or proceed to checkout, okay lang siya. Makakapag-proceed siya. So, proceed as checkout natin. Ayan, nakaproceed siya, di ba? Pero, yung Bear Brand, di ba, 30 lang to, 30. Kapag 31 yung order, more than 30 yung order ng customer, kapag ipoproceed natin yan to checkout, boom, nagreklamo siya. Bear Brand Swak, sabi dito, 33 grams has 30 in stock only. So, hindi makakaproceed yung kahit sino, either POS man yan, yung cashier mo kung sa POS ka, or maski sa checkout, which is sa online, yung customer na nag-order sa online, hindi siya makakaproceed. Alright? Kasi alam natin na yung Bear Brand Swak, yun lang yung kaya mong maibigay sa customer, yung 30 products. More than 30, hindi mo na kaya kasi wala kang pagkukunan na immediately, wala kang pagkukunan na supply. Pero Milo, alam mo, merong malapit na supermarket and maraming Milo dyan, then you can let customer order it. Okay? So, ganun lamang. So, sabihin natin, 30 lang yung Bear Brand kasi 30 lang daw yung nandun. Then, let's proceed to check out. Sabihin natin, 25 itong Milo. So, proceed to check out na tayo. Or sabihin na lang natin, hindi na lang 30 yung order ng customer sa Bear Brand. Sabihin natin, 20 lang. Okay? Para makita nyo mamaya or sa next section, next video, yung yung auto
auto adding and subtracting of the quantity. Okay, kasi nga, of course, kapag na-check out na yan ng customer, dapat automatically, masasubtract siya sa doon sa record mo and then ma-add siya doon sa sold. So, sabihin natin 15 lang or sabihin natin 10 lang yung order ng Milo ng customer mo, then sabihin natin proceed to check out muna. Proceed to check out, tapos lagay na dito ng customer kasi customer mo to ha sa ano mo, kaso lang ginamit lang natin yung account ko. Pati natin sa customer mo, ito yung itsura, ito yung mangyayari. So, delivery address, sabihin natin, ano ba yung delivery address natin dito? Ito na lang, yung sa bahay ko. Block 61, lot 1. Yan. Dica Homes, Esperanza, Tigato, Davao. Alright. And then, select payment. Sabihin natin GCash, whatever. So, check out order na tayo. And then, andito na yung order sa personal account or sa account ng customer. Andun naman sa admin account natin, sa admin account mo, ito naman. So, andito yon. Alright? So, ito yung order ng customer na yon. So, as you can see, ayan nga, nakita na natin yung quantity. Now, on the next video, pag-uusapan naman natin kung yung ano na ba yung gagawin mo kapag pumasok na yung order ng customer. Alright? So, para at least mas transparent tayo, mas klaro, i-delete ko muna itong order na to. Okay? And I will use a real or the actual doon sa client side na section. So sabihin natin, yung meron na kasi ako account, ilalog out lang natin to and gamitin natin yung anong tawag dito, yung isang sample, no, dummy account natin na sa customer side naman. Para at least yung ma-check out talaga is yung sa customer talaga, di ba? So, yan. So, lagay natin yung customer na side. Okay, sabihin natin yan. Mark Reyes yung pangalan natin ng, dummy account lang to. So, order natin again yon yung Milo, which is, ito is, 10 lang. Or, 10 lang yung order dapat dito. And then, yung sa Bear Brand naman, hanapin natin yung Bear Brand na lang dito. Saan ba yung Bear Brand na yon? Okay. Kung hindi mo mahanap, pwede mong i-search Bear Brand. Ayan. Ayan. So, ito na yung Bear Brand na yon. And then, sabihin natin, 20 lang, di ba? So, punta tayo sa cart. And then, sabi ba kanina, pag 31 na yung order ng Bear Brand, kapag ipoproceed yan ng customer, ayan, magre-reklamo siya. Pero less than 30, sabihin natin 20 lang. Then, kapag ipoproceed yan ng customer, ayan, makakapag-proceed siya. So, lagay natin ulit dito yung address ng, for example, ng customer. Yan na lang. And then, payment ng customer is GCash. Ayan. So, check out na niya. Ayan, makakapag-check out na siya. So, this is a customer account. So, walang admin dito, di ba? So, makikita niya na dito, babayaran na ng customer. And then, doon naman sa admin account mo. So, log out lang natin para makapunta tayo sa admin account natin. Dito naman, makikita mo doon sa admin account mo yung order ng customer. Ayan, not processed na from Mark Reyes. Alright? So, ano nang gagawin dyan kapag meron ng order na pumasok sa website mo? And ano yung next na gagawin mo para ma-fulfill yung order ng customer? So, sa susunod, ipapakita ko rin sa iyo kung paano yung nag-auto minus or nag-auto subtract sa quantity and nag-auto add doon sa sold nung particular product na yon. And what if kapag kinancel yung product, ano mangyayari naman? Babalik ba doon sa quantity? Dapat, di ba? Kapag kinancel yon, ang order, dapat babalik yung quantity doon sa order ng or sa stock, di ba? So, mamaya i-explain ko yan more clearly on the next lesson. So, proceed ka na ngayon sa next lesson.